side nila si Senator Cheese Escudero, 11 sila noong una. Naging 12. Pero hindi pa rin sapat para makapaghalal ng Senate President. Pag 13, okay. Pwede na. So anong inaasahan ng iba't ibang grupo I kung will mangyari be ito? there. Sabi niya. Cleve, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga, Alvin at Doris. Good morning. So sa palagay mo ba makakapaghalal ng bagong Senate President this time or any moment from now once the President calls for a special session? May ganyang posibilidad dahil nga si Senator Joel Villanueva, nagpahayag naman siya na dadalo naman siya kung yan ay ipapatawag ng Pangulo yung special session. So I think maaari dahil kung ako din naman kay acting Senate President with Gatchalian at yung iba pa sa kasalukuyang mayorya, maganda na matuldukan na talaga yung usapin no? At matutuldukan niyan hindi kung magkakaroon ng desisyon ng Korte Suprema, hindi kung hindi sa ibang pamamaraan, kundi kung talagang magkaroon na lang ng isang sesyon kung saan may sapat na numero doon sa pinakasimple, no? Hindi naman yun lang yung tamang pamamaraan, pero pinakasimpleng pamamaraan para ma-establish yung quorum, para ma-establish yung bagong mayorya at makapaghalal ng Senate President. At kagaya nga ng sinasabi namin sa Bantay Senado, ang worry lang naman namin talaga dito ay maaaring makapag-derail ng buong process itong nangyayari doon sa Senado. And sana hindi ginagamit na excuse. At sana hindi actually yun yung point, no, kung bakit pinapatagal pa yung pagkilala ni Senator Alan Peter Cayetano halimbawa doon sa bagong liderato. What do you think of Senator Alan Peter Cayetano, Cleve? Sa palagay mo ba titigil siya o gagawa siya at gagawa ng paraan to stay relevant? Alam mo, parang hindi nawawalan ng hindi nawawalan ng gimmick si Hindi na nawawalan Senator ng content. Yes, meron at meron siyang entry palagi, Cleve. Correct. Well, I think kung as an observer, kung titignan ko lang si Senator Alan Peter Cayetano, I think wala kasi siyang masyadong incentive para kilalanin na yung bagong liderato. Kumbaga, advantage niya na ipagpatuloy yung gulo, ipagpatuloy na merong confusion kung sino ba talaga yung Pangulo ng Senado. Nag-aalala tayo na baka yung impeachment trial ay maantala o kaya naman ay mapagpaliban. O kahit pa magpatuloy, meron ng shadow of doubt, 'di ba, sa pagtingin ng ating mga kababayan dahil nga sasabihin nila, ito ba ay tama ba ang proseso? Tama ba na ito ang presiding officer? Hindi ba dapat si Alan Peter? So maybe chaos is the point, 'di ba? Parang baka yung gulo talaga yung hinahanap para ma-delegitimize yung buong impeachment trial process, and that's a worry. Secondly, maaari din na tungkol ito sa potential na election sa 2028. Baka it's about further political ambitions, and hindi naman yun nakakagulat kasi ang ating mga senador ay presidents and vice presidents in waiting. Si Senator Cayetano, tumakbo naman na siya bilang vice presidente noong nakarang eleksyon, no, mga nakarang eleksyon. So maaaring ito din yung kanyang plano na gusto niyang manatili sa public eye, part of public attention by doing this, but also baka nag-audition siya sa mga iba't ibang mga kampo na maaaring tumakbo sa 2028. And pagtitignan mo din kasi, no, maaaring yung kanyang incentive, yung hinahabol niyang support, political support ay hindi na nanggagaling sa mga tao halimbawa na nagagalit sa gulo sa Senado. Maaaring nanggagaling ito doon sa mga sumusuporta na hindi matuloy ang impeachment trial ni VP Sara, halimbawa, no, o tinututulan ito, no? Kasi maaaring ganyan na yung kanyang plano. Tatawa naman ako sa salitang audition, partner. Para ini-imagine ko, performative ito. Oo. Kailangan sing and dance ka para ma-impress sa'yo yung kung saan ka man At nag-audition. may mga hurado. Nakakatawa man, Cleve. Oo nga. Pero parang
parang gano'n nangyayari, ano? Parang everything Sa totoo lang. is performative. Oo. Pero, Clive, hindi kaya pwede ring tignan as, hindi naman, ayokong gamitin ang termino, partner. Paano mo sasabi ang political suicide? Kasi alam naman ni Alan Peter Cayetano na mayorya nung nakakarinig sa kanyang mga posts, ay ayaw talaga. Ang hirap siyang paniwalaan. Maaring maaari mong sabihin na bad for politics, no, na makababa ito ng kanyang popularidad. Pero sa tingin ko totoo na baka nationally pagka-aggregate, no, buong bansa yung tinignan mo, maaaring talagang unpopular na si Senator Alan Peter Cayetano, no. Hindi ko pa nakakakitaan ang bagong survey pero yan din yung aking pagtingin. Pero papaano kung hindi naman tayo o hindi naman buong bansa yung audience, no? Kagaya nga ng sinasabi ko sa ilang mga kaibigan, no, kapag sinasabi nila na bakit ba ganito yung sinasabi ni Senator APC sa kanyang mga Facebook Live? Hindi niya ba alam na hindi maganda sabihin ang mga bagay na ito? Ang sabi ko, baka hindi ikaw ang audience, no? Baka hindi tayo ang audience. Kasi kung ginagawa araw-araw ito ni Senator Cayetano, there should be a reason for it, no? And tingin ko, maaaring tina-target niya specifically, halimbawa, mga Duterte voters, no? Na bagamat hindi naman na sila majority ng bansa, no, sa mga huling mga pagtatala sa surveys, malaki pa din, significant pa din yung base. And if that's, kung kahit ba 20% na lamang yung mga Duterte voters nag-identify that they support the Duterte bloc, malaki pa din yan for a potential re-election in the Senate o kaya naman ay vice presidential run. So if you're just gunning, if you're nililigawan mo lamang, no? Ayaw kasi natin ng audition. Baka nililigawan mo yung Duterte block, no? Maaaring kaya nagme-make sense politically para ipagpatuloy niya yung ganito. Opo. Sabi ni Dr. Angelo Librojo, bakit Alan Peter Cayetano lagi sinasabi nyo? When you refer to him, ang haba nakakaumay po. Hindi ba pwedeng APC na lang? Hindi, yun ang tunay niyang pangalan Alan Peter Cayetano. Oo, doon naman siya kilala talaga. Oo. Pero yun ang pangalan ng mama. Kaya tawagin natin sa formal. After all, senador natin yan, partner. Oo. Diba? Halal na senador yan. Oo. At nakaupo naman. Pwede naman siya tawaging Al. Yung tanong mo, partner, about the prosecutor, passes mo kay Cleve. Yun, oo. Bago natin siya pakawalan dahil 750 po Sir na. Clive, di ba nilabas na po yung mga tatayo na private prosecutors? Doon sa line-up na ito, ano ang basa mo? Ano ang sa palagay mo ay dating ng mga ito? May arrive ba? Oo, yung ating mga private prosecutors, marami sa kanila ay mga kilalang pangalan, no, na merong mga trial experience, no. And isa ito halimbawa, no, doon sa mga kino-consider ng House Prosecution Panel na kinakailangan nilang dagdagan, no, doon sa kanilang kakayahan. Kasi bagamat maraming mga abogado doon sa mga House prosecutors, no, marami din sa kanila, medyo matagal na, no, yung huli na talagang nakipagbakbakan sila sa korte sa mga paglilitis, no. Kaya maganda din na merong mga private prosecutors na kasali doon sa prosecution panel na maaaring makadagdag doon sa mga yung kanilang trial experience, no. Pero ito nga, dahil nandun din tayo doon sa usapin ng impeachment trial, inanunsyo, no, na magkakaroon na ng pre-trial conference sa June 18. Sa pre-trial conference, diyan pag-uusapan kung ano ba yung mga ebidensya na ilalatag ng bawat panig, no? Sino yung mga witnesses, no? At iba pa na para ma-set up yung buong paglilitis. Sa base sa anunsyo ay ito ay magiging close to the media and the public. Para sa Bantay Senado, no, ipinapanawagan namin na dapat manatiling bukas or public yung pre-trial conference. Walang compelling reason kung bakit dapat ito isagawa sa private, no? Paalala natin na yung impeachment trial ay ginagawa yan sa ngalan ng mga Pilipino, no? At tingin namin mahalagang makita natin yung buong proseso. Hindi naman siya administrative lamang or clerical yung pre-trial conference. Napakahalaga nung mangyayari kasi kung ano man yung mapagkakasunduan nila diyan, halimbawa, ano ang mga tipo ng
ebidensya na pwedeng tanggapin at hindi tanggapin, anong mga klaseng witnesses ang maaaring ipatawag at hindi sa paglilitis, makakaapekto yan dun sa buong daloy ng paglilitis. Sa tingin namin, dahil ganun siya kahalaga, dapat maging bahagi ang publiko kahit sa pre-trial conference pa lang. One last, Cleve, ano po, bukod sa pagpapalit o paghalal ng Senate President, ano ang dapat aksyonan ng Senado sa inaasahang special session? Ano ba ang dapat nilang ipasa? Kasi partner, may rason naman yung special, bukod sa paghalal sa Senate President, Correct. dapat meron naman silang batas na kailangan urgent na hindi nila naasikaso nung nagbangayan lang sila, Cleve. Yeah, maraming mga nakabinbin pang mga batas no sa panig ng Senado. Halimbawa diyan yung isa na binabantayan ng marami po sa amin ng mga akademiko at mga researchers ay yung Freedom of Information Law, kung saan nakausad na yan sa House of Representatives, sa Kamara, no? So, na para magkaroon pa ng mas malawak na transparency yung access natin sa mga impormasyon sa pamahalaan. Bunga na nga nung flood control, di ba? Yung mga project, yung mga contractors, anong mga projects yung pinapasok ng pamahalaan, sana ay aksyonan yan sa special session ng Senado, hindi na ipagpaliban pa. Meron din yung usapin halimbawa ng recent na lindol no doon sa General Santos, Sarangani, and dyan po sa bahaging yan ng Mindanao. Baka kinakailangan ng supplemental na budget, kinakailangan ng dagdag no na suporta sa executive para makapag-respond doon sa rebuilding and relief efforts dyan po sa bahaging yan ng Mindanao. At yung iba pang mga nakabinbin, no, yung mga ordinary legislative business nila, kasing halaga yan nung paghahalal ng Senate President. Yung ano din, yung anti-hospital detention, no, na hindi ka maaaring ikulong, no, or patagalin pa sa ospital dahil lang hindi pa kompleto yung bayad mo o hindi ka makapag-bayad, no. Tingin ko na mga maiinam na mga batas na bigyang atensyon, at syempre sa ngalan po sa Bantay Senado yung impeachment trial, no, dapat ay mag-convene ulit yung impeachment court sa lalong madaling panahon, dahil nga ang aming request gawing open sa media, open sa publiko yung buong proseso, kasama na nga po yung pre-trial conference na gaganapin sa June 18. Salamat, Cleve. Mabuhay ka, ha? Magtatawag kami from time to time sa iyo for update, okay? Magiging suki natin ulit Correct. yan. O mga analysis ni Correct. ni Cleve. Thank you, Cleve. Thank you. Maraming salamat po. Good morning. Magandang umaga sa iyo. Si Cleve Arguelles po yan, isang political scientist at convener at tagapagsalita ng Bantay Senado. Itong si Attorney Romy Macalintal, Uy, sabi niya hindi pwedeng public ang pre-trial. bakit daw? Lalong maaabala pag maraming tao. Anyway, maglalabas naman ng pre-trial order yung Senado kung saan